Okay guys, andito na naman tayo sa Heckle Jekyll. and Jive. O yun, yung bagong show. Sa second episode na to at ang dami na naman tayong pag-uusapan, Ronald. Kasi Dami. mukhang Oo. may culminating events na nangyayari ngayon Yes. laban sa mga Duterte. Oo nga, hindi lang dahil sabi ko nga kahapon ay very poetic yung araw kahapon. Mm. Poetic dahil simula na nung trial Yes. ni Digong, confirmation trial, na papunta na doon sa formal trial. Tapos kahapon din pinadala sa Justice Committee yung 4 na articles of impeachment nung kanyang anak, si Vice President Sara. Tapos at the same time, 40th anniversary ng EDSA. Oo. Sabi ko, very poetic yung araw, yung panahon ngayon. Oo nga. At saka, Ronald, para lang maklarify na sa lahat, hindi naman sinasabi na parang baka sabihin na anti-Duterte tayo. Hindi Ako? naman hindi. Well, ang punto ko lang naman kasi is, tanggalin mo yung pangalan. Oh. We are not anti-Duterte. We Yes. are anti-anyone na that acts with impunity, abuse, Yes. corrupt. Lahat na yun Pagsama-sama mo na lahat yun Yun ang tsaka- pinaglalaban dito Tsaka yung krimen kahapon, hindi ito bagansya. Hindi ito jaywalking. Yes. Crimes against humanity. Oo. At ito yung first time na isang Asian and a Filipino at that ang kakasuhan ng crimes against humanity. Proud ka ba? No? Na meron tayo naging first. First, di ba? Oo. First time na may isang Pilipino, an Asian, nakakasuhan sa ICC ng crimes against humanity. So ngayon pag-usapan nga natin yung opening statements ng prosecution, ng lawyer for the victims at saka ng defense si Yes. Kaufman. Yes, Oo. yes. Anong tingin mo doon sa nangyari at mga narinig natin doon? Well, yung unang araw, medyo surreal Dahil, inaasahan ko na mas magaling itong si Kaufman dahil Oo nga. hindi naman to pro bono, hindi rin naman to abogado de Campanilla. Oo nga. Diba? Ito ay isang international lawyer na humawak na ng ganitong kaso before. Although yung kanyang track record di naman ganun kagaling. Isa lang yata yung kanyang napanalo at ito ay isang vice president. Kaya talaga namang yung responsibility sa crimes against humanity ay mas minimal. Dahil vice lang siya, hindi siya yung presidente na talaga nag-implement ng crimes against humanity. Pero kahit na, I'm sure, ang laki ng bayad dyan. Malaki talaga. Ibang usapin pa kung saan ang kagaling yung bayad. No? Oo nga No, pero ang laki ng bayad dyan. Pero nung nakita ko siya, nung narinig ko siya, aba, parang katulad lang natin na vlogger. Na may pagka-troll. No? Yung mga nababasa mo sa social media, parang ina-articulate niya. No? Oo nga. Yung bring Duterte home to his family. Yes. No? Ganun niya. Tapos itong mga statements niya, joke lang to. No? Wala naman tong katibayan Sinabi lang naman niya, papatayin niya ito, imamassacre niya ito, wala namang katibayan yan. No? At basta marami pa yung sinabi, natatawa ako. Tapos sa grupo rin na yan, makikita mo yung Filipino Legal Council. Oo. Aba, napaka-gagaling, no? Si Bingbong Mejaldea, si Sal Panelo, si Bebot Bello, hindi ko na maalala yung dalawa pa na nandun. No? Sabi ko, Naku, kawawa naman si Digong kung ito yung mga abogado niya. Pero abogado siguro. ba niya yun mga yun? O ano lang? Well, nanonood, parang mukhang nanonood lang naman sila Parang meron no? Pero pinakilala kasi sila parang legal counsel Parang yung mga biktima, may legal counsel sila. Oh. Sila attorney Butuyan, Oh. etc. No? Tapos parang si Digong, ito naman. No? Iba pa yung talagang international lawyers. No? Yes. Doon. Iba pa yung prosecution. So nung tinitingnan ko sila, sabi ko, kulang na lang si Topacio. No, kompleto na. Kompleto na, no? Kompleto na. Kulang na lang si Topacio rito. Teka. Oo. May kulang pa isa. Sino? Si Jing Paraso? Sino? Hindi, Harry Roque. Si Harry Roque. Yan ang kompleto. Oo. Bakit nga ba si Harry Roque hindi nakasama? Tulad nga ng sinabi mo, parang di ba may experience si Harry Roque with the ICC? Yes. Oo. Ang problema, may kaso siya ng human trafficking. Diba? May kaso siya ng money laundering. Right. Very sensitive ang Netherlands dyan. Oo. Diba? So, baka hindi siya makabuti doon sa kaso ni Digong. Pero ano pa ba ang makakasama sa crimes against humanity? Okay. Di ba? So, tapos nakita ko yung, napakinggan ko rin yung mga prosecution, malayo naman yung agwat. Oo. Very surgical yung kanilang pagkakapresent Oo. No? Ito yung mga statements ng
ng dating presidente, no? Imamassacre ko itong mga to, no? Tapos ito yung nangyari, meron talaga mga namassacre. So nasa level siya ng public policy, state policy. Na yun yung basihan ng crimes against humanity. Yes. Yun yung basihan kaya umakyat sa ICC. Tapos ikaapat, sinabi niya na yung justice system natin, lalo na nung nangyayari lahat yan, ay hindi kayang i-absorb itong ganitong klase mga kaso. Ang ini-invoke kasi ng defense, complementarity. Dapat sa Pilipinas na gawin niya, walang jurisdiction ang ICC. Tapos na yung argumentong yun Nagbutuhan na ron So, pero ginamit pa rin nila. Inuulit pa. Ang sinasabi nga ni Atty. Butuyan, mismo yung Justice Secretary, si Boying Remulla, na ngayon ay ombudsman, sinabi niya, ay wala nang kinabukasan yan dito. Lahat ng ebidensya, erased. Yep. Yun yung ginamit na salita, erased. No? Yung crime scene investigation, autopsy, police report, mga minimum. So wala. So apparently yung mga binanggit ni Boying Remulla, not just as an ombudsman but when he was sa DOJ, sinabi din niya na 95% of all EJ case are undocumented, walang police report. Wala. 95%. Kaya pala nung nakita ko yung lumalabas sa parang police report na 6,000 lang ang napatay daw, is actually less than 10% of the actual number. So we could be looking at even more than 30,000. Wala, sabi ng mga human rights groups, more than 35,000. At yun ang ipapakita ng prosecution. Na ito ay hindi lamang statements ng presidente, ito ay public policy, ito ay state policy, lalong-lalo na yung kanyang mga co-accused, si Bongo at saka si Bato, ay sinabi na mayroong budget dito. May reward system. May reward system dito. At mukhang may tetestigo para i-corroborate yung mismo sinabi ni Bongo at saka ni Bato. At saka yun yung maganda dito sa prosecution. At saka idadagdag ko din na yung isa pang sinabi din ng prosecution nga is na marami nga doon sa mga napatay with a bullet hole nakalagay sa autopsy. Cardiac arrest. Pneumonia. May tama sa ulo. Heart attack tapos pneumonia. Yun at may bala sa ulo. Parang ano ba yan? Hindi, sabi nga ni Pulitzer Prize awardee Manny Mugato, yung baril na ginamit ng laban sa Caloocan, no, ay on the same day ginamit dun sa nanlaban sa Quezon City. So paano yun Magic gumagalaw yung baril Hindi, nung napatay siguro sinare niya muna ito yung baril Yun nga kaya nga at saka alam naman ng lahat na inamin din ni Duterte, he plants evidence. As a matter of fact, I wanna go through yung mga sinabi ni Kaufman. Himayin natin to para pakita ng taong bayan kung gaano ka-troll yung parang vlogger na troll si Kaufman at hindi abogado. Talo pa tayo. Oo nga, at least hindi tayo troll. At least tayo may ebidensya. Base sa facts. Kasi Kaufman, nung una niyang sa statement siya, yung una niya sinabi na pinapaalala daw niya sa prosecution na hindi daw to about na dahil demagogue daw si Duterte, dapat daw ebidensya daw. At hindi daw to dapat mga haka-haka lang daw. Dapat daw ebidensya. Gusto ko sabihin, sino yung naghahaka-haka? Yung prosecution nga nagpapakita ng ebidensya, ikaw yung naghahaka-haka. So, ito na naman yung classic gaslighting. Tapos, ang pagka-package pa niya, parang noble savage. Si Digong, no? Yun. Yung noble savage siya, no? Na ginamit pa niya yung salitang noble, no? Ito ay, dati na ito, popular ito, dami nagmamahal dito, ganun. Dapat kung nandun tayo, sabihin natin, si Hitler din. Dami nagmamahal. Si Mussolini rin. Baka pati si Genghis Khan. Marami rin nagmamahal. Pero alam mo sa akin, ang telling doon sa sinabi mong yan, yung ginawa ni Kaufman sounds to me like nagfa-fanboy siya. Duterte fanboying moment. Lahat ng sinabi niya was all about parang fanboy, boy, backup, hype man siya ni Duterte. Yung sinabi nga niya, yun na nga na yung isa nakakagulo sa sinabi niya, yung kinumpara pa niya si Duterte kay BBM. Anong kinalaman ng comparison na yun sa pagpapakita ng ebidensya na dapat hindi matuloy itong hearing ni Duterte? Anong kinalaman nung pagpapadala sa kanya sa Hague doon sa kaso niya? Wala. Kaya nakapagtataka bakit niya ginawa yun. Bakit nga ba niya biglang pinoint out na sinabi daw ni BBM i-neutralize si Duterte, tapos nagsinungaling daw si BBM na kaya daw pinadala kahit pinangako daw niya hindi daw ipapadala.
Una, yun din ang narrative ni Sara. Yun. Diba? Na sila ay tinutugis, tinuneutralize dahil sila ay threat kay BBM, di ba? So, paano dito sa kaso, non sequitur yun eh. Ayun. Sabi mo nga, wala namang kinalaman to Hindi dito na nga eh. Di ba? Walang kinalaman dito eh. Pero makikita mo rin yung kaibahan eh. Ang ina-address ni Kaufman, yung kanilang mga base, yung kanilang DDS. Yun ang Okay. ina-address. Dapat mo ina-address yung judges. Yun ang magbibigay ng hatol eh. Yes. Di ba? Kaya Yun ang nga magdedesisyon eh, kaya kung yung matutuloy. prosecution, ang ina-address nila yung judges. Ito yung ating history ng ICC. Ito yung role ng ICC. At sa ganyang role, ito yung ginawa na crimes against humanity ni Digong, di ba? Yun yung premise eh. Ito yung narrative, no? Dahil ang kanyang ina-address yung mga judges. Kaya makikita mo yung kaibahan eh. Ito Sobrang layo. ina-address yung At saka hindi lang yun, Ronald. Interesting sa akin na instead of defending or trying to prove na hindi pwedeng matuloy itong kaso, kasi remember, ito nga yung magde-decide kung matutuloy. Ang ginawa niya, inattack niya lahat ng kalaban ng mga Duterte. Inattack niya una si BBM. Sunod, inattack niya si Attorney Conti na sinabi daw ni Conti na tinarget daw ni Duterte ang mga mahihirap. Paano daw itatarget ang mahihirap kung nagbigay daw siya ng ayuda, tapos nagbigay daw siya ng healthcare, nagbigay daw siya ng kung ano-ano pang mga iba't ibang mga bagay para sa mga mahihirap daw. Mahal daw niyang mahihirap. No. So bakit daw sinasabi tinarget daw yung mahihirap? Pero sa akin yun na nga yun ang sinasabi natin na ang daming logical fallacies ang nilalabas ni Kaufman. Para lang magmukhang, yun nga, to appeal to the DDS crowd. Kasi ang mga judges hindi nadadala dito sa mga logical fallacies na doon. Nakikita nila na, teka, ano pinag-uusapan mo? Ang pinag-uusapan natin dito sa Targeting the Poor ay yung mga pinatay na mga mahihirap nating mga kababayan dahil pinagkamalan o kaya inakusahan na pagiging drug lord, drug pusher o drug addict, kahit totoo man o hindi. Kailangan absence of a trial. Oo, in an absence of a No trial. day in court, no? Talagang kaya nga EJK. Ayun na nga eh. Oo. So, yun yung isa. So, tinarget si Conti. Tapos naman doon, sunod, tinarget naman nila yung media. Sinabi naman, yung media, propaganda yan, at may nagbaback daw ng mga mayayaman ng mga individual na meron daw sariling interest at yung mga foreigners daw gusto daw kontrolin ang mga Pilipino. Kaya daw ginamit yung media para daw i-brainwash ang mga Pilipino to believing na masamang tao daw si Digong. Pero hindi naman daw. Napaka-grand conspiracy, di ba? Oo nga eh. Oo, di ba? Oo, grand conspiracy, no? Talo pa yung kay Epstein. Oo, yun na nga. Tapos hindi, sabi din niya, na sinensationalize daw ng media, ng mga photographers, yung mga patay daw sa kalye, na pinalagyan pa daw ng may neon lights pa daw, tapos ginawa pa daw art, yung mga napatay daw. Tapos sinabi nila na ito ginawa daw ni Duterte. Teka, ang sinasabi mo ba, hindi? Ha? Sino ba nagpintura ng mga dugo na nasa kalsada natin ngayon? Si Duterte may gawa niyan dahil sa utos niya, pinakawalan niya ating kapulisan para gumawa nitong mga karumal-dumal na krimen. Oh. Yun ang nangyari. Kaya siya talaga yung architect, at hindi architect, mastermind and master painter nitong pinagsasabi mong ginawa pang artwork. Kasi kung wala si Duterte, wala naman to eh. Kaya alam pinapanood ko, parang surreal eh, no? Yun ang nga eh. Buti na lang, nung pinapanood ko, medyo may hawak ako na beer. Para ako nanonood ng Netflix. Kung hindi tragic, di ba? Matatawa ka na lang eh. Kung hindi tragic, kung hindi ganun karami yung namatay, di ba? Kung hindi ka magagalit doon sa nangyari, hindi ka malulungkot, matatawa ka eh. No? Pero hanggang ngayon, binubudol tayo nitong mga to. Yun na nga eh. Hanggang ngayon, ginagaslight tayo, di ba? Sobra. Ibig sabihin, hindi naman tayo ganun katalino. Pero hindi rin naman tayo ganun kabobo. Oo nga. At least least tayo hindi. Hindi, kasi hindi nga naman tayo ang target niya eh. Hindi tayo yung he's preaching to the choir, the DDS crowd. Pero ang isa pang nakakatawa sa mga sinabi niya, kahit mismo sa sarili niyang bibig, natatawa ko nung sinabi niya na si Duterte daw is a man of the people. Nakatira lang doon sa isang maliit na bahay, yung may kulambo. Tapos he rides around at night on his motorcycle. Biglang na-realize niya, mali yung sinabi niya. Sabi niya, he rides around at night in his motorcycle, but not to kill people, but he is dying because of his love for the Filipino, and he wanted to drive around daw because of his love for speed. Kaya daw siya nakamotor. Pambihira pala siya eh. Mismo si Duterte, sinabi niya,
Oo, ano sinabi? Naglilibot siya para maghanap ng papatayin. Oo, sinabi niya mismo yan. Kaya yari ikaw, Kaufman, na sinabi mo yun. Kasi i-refute yun with video evidence of Duterte saying, I go around that night looking for trouble. Oh, talaga eh. So, tapos hindi lang yun. Sinabi pa niya na meron daw tyranny na nangyayari at dictatorship na kinakalaban daw ni Duterte. Kaya daw niya ito ginagawa. Kaya daw siya kinakalaban dahil against daw siya sa tyranny. Against daw siya sa dictatorship. Sabi ko, pabira talaga. Para siyang si Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Peter nung nagsalita sa United Nations. Sabi niya, sinasalvage ni Duterte ang future ng kabataan, ang future ng ating bansa. Yun ang ginamit niyang salita, salvage, no, as a twist do sa kanyang kwan. Oo nga eh. Di ba? Pero in reality, Saan nang gagaling itong mga to? Yeah. Paano nahubog itong mga to, no? Yung ganyang klaseng impunity? Hindi ko talaga maintindihan. Diba yung ganyang klaseng malice? Oo. Diba? Nananadya sila eh, and the way I see it eh. Tapos hindi lang yun. Alalahanin mo in-attack din niya. After in-attack niya yung media, in-attack naman niya yung mga human rights activists daw. Dahil daw foreign funded sila. At yan yung tinatawag daw nating civil society. At yung civil society, galit daw kay Duterte. Dahil daw kay Duterte, kasi gusto daw ni Duterte ayusin ang Pilipinas, galit daw ang civil society doon kasi mawawalan daw sila ng kapangyarihan. At ang sinasabi pa niya dito nakakatawa, na ayaw daw na kay Duterte kasi daw sa kanyang rhetoric, sa kanyang belligerent language or behavior, kaya daw pinatatahimik daw at gusto ipakulong si Duterte. Yun daw ang rason kung ba't gusto daw ipakulong. Hindi ka naman pwede makulong with rhetoric eh. dahil yung character mo, yung personality mo, gano'n, di ba? Kaya daw gusto ipakulong. Yun daw ang rason. Kaufman talaga, abogado ka ba? Mas magaling ba si Ronald Llamas sa'yo? Hindi naman ako maintindihan ni Kaufman eh. Pero translate mo na lang to ha. Hindi talaga eh. Hindi ko maintindihan itong ano. Troll na troll yung kanyang, yung kanyang presentation, di ba? Habang yung kabila, very surgical. Di ba? Yup. Very surgical. Itong trabaho ng ICC, itong ginawa ni Digong, itong mga biktima niya, itong dapat parusa sa kanya. Diba? Ganun yung... Sa maganda pag ginawa kasi nung prosecution. Pag makita mo, nagpakita sila ng mga preliminary evidence na. Oo, yung mga pronouncements si Digong, pinakita nila. Tapos, nakakatawa, ginamit ni Kaufman yun against him saying, dahil sa mga statements yan, that doesn't prove guilt. Sabi ko, sabagay, tama siya. That doesn't prove guilt on its own. But, as a president, and then pag tinuloy mo na yan with other evidence, that is what proves guilt. But yun pa lang is already indicative of nasaan ang state of mind ng presidenteng to. At hindi lang yun. Ito babanggitin ko to, sinabi ni Kaufman. Sinabi ni Kaufman na hanapin ko lang ito. Ayan, sabi ni Kaufman, for the purpose of this confirmation hearing, disregard every speech ever made by Duterte. Throw them all out now. There is still ample evidence of substantial ground based on the other evidence which we have put on our list. So, inaamin niya that there's ample evidence para matuloy itong trial kahit na binasura na lahat ng mga sinabi ni Duterte. Pambirang lawyer. Hindi. Si ano pala to? Si senior trial lawyer Julian Nichols pala nagsabi nun. Prosecution niya, no? Yeah, yung prosecution pala nagsabi nun, tama. Kasi kinounter pala niya yung sinabi ni Kaufman na wag daw pansinin yung mga statements. Kaya sinabi niya, tama, wag mong pansinin yung mga statements. Pansinin natin ebidensya kasi marami nga yan. Yes. Ang problema kasi doon sa statement ni Kaufman, dinidiin niya yung kanyang kliyente. Ang sabi kasi niya, itong mga public pronouncements na ito, na imamassacre ko yung ganitong mga tao, pronouncement lang. Ang nakalimutan niya, presidente yung nagsasabi nun. Yung sinasabi ng presidente becomes policy. Diba? Lalong-lalo na, may mga namasakir eh. Pwede mo idikit yun. Lalong-lalo na, may magko-corroborate. Diba? So, tingin ko rito, hindi naman abogado de Campanilla ito. Pero ba't kanya siya mag-argue? Ba't kanya siya mag-argue? Dinidiin niya. Alam natin, ang kanyang ina-address ay yung kanilang crowd na. Diba? Yung kanilang mga fanatics. Pero, ayun nga, ba't mo binibigyan ng bala yung kalaban mo? Okay. Yung prosecution. Alam mo, kung ba't tingin ko ginagawa ni Kaufman to? Unang-una, syempre, kailangan niya na, parang hire mo ko abogado
Kailangan paniwalaan ko lahat ng sinasabi mo. Kailangan iparot ko lahat ng sinasabi mo. Kasi kung hindi, mababad trip ka sa akin. Kung sabihin ko sa'yo, hindi, wag natin pag-usapan So yan. kahit mapahama ka, Okay. Kasi at least, masaya yung kliyente. Anong gusto mo? Bibigay ko sa'yo. Gusto mo sabihin ko to sa korte? Sasabihin ko lahat. Ano pa gusto mo sabihin ko? O sige, sabihin natin lahat to. Kasi para sa kanya siguro, it doesn't diminish the case or diminish the defense. So, dadagdag na lang natin. Sasabihin ko na rin para ma-appease yung kliyente. Kasi sigurado ko sa'yo, sa likod yan, sinabi ni Duterte, siguro si Sara Duterte, gusto ko sabihin mo to, banggitin mo to para malaman nila to. Okay, so ginawa niya yon. Okay, sunod. Isa pa, tingin ko, na kung ba't niya ito ginagawa? Dahil wala kasi siyang matibay na ebidensya laban sa mga akusasyon at sa mga witnesses. At kung wala ka nang masabi, gusto mo masaya kliyente mo kasi mahal na binabayad sa'yo, then you go to where your strength is, being a troll. Sabi nga nila, if you cannot beat them, confuse them. Yun. Agree. Oo. Tama so, ka, Ronald. na lang niya. Kasi pag pinakinggan mo yung opening statement, sa totoo lang, Ronald, nakakalito naman. Ang dami niyang sinabi na parang kala mo tama. Pero pag himayin mo, walang laman yung sinabi niya. At yun magaling ang mga diyan magaling yung mga politiko na tulad ni yung panlilito, ang dami sinasabi na parang kaya pag ikaw ay kasuhan din ng crimes against humanity, 'di ba? Alam mo na kung sino yung hindi mo kukuning abogado. Hindi si Kaufman, sigurado hindi. Talagang hindi. Tapos ano tingin mo? Yung sinabi ni Kaufman kasi na kumbaga parang dinidiscount niya yung mga statements nga ni Duterte as rhetoric. Sinasabi niya to dahil ang akusasyon niya sa prosecution ay selective use of evidence. Kasi daw, kinuha lang daw ng prosecution yung mga parte ng sinabi ni Duterte that suits their narrative. Pero binaliwala daw ng prosecution yung parang sunod na statement si Duterte within the same speech. Sinasabi daw ni Duterte na hindi, pero pag mag-abuso kayo, ako papatay sa inyo. Sinasabi niya sa mga pulis daw. Tapos mas marami daw instances na sinasabi ni Duterte na hindi pwedeng maging abusado ang pulis. Kaya pag ginawa nila yun, papatayin ko silang lahat. Ganon. Ano masasabi mo doon, Ronald? Well, ayun nga. Palubog siya ng palubog sa sarili niyang kumunoy. No? Ito si Kaufman. Dahil parang siya na yung nagbibigay ng mga statement na akala niya ay pagdepensa kay Digong. No? Nagbibigay siya ng mga statement na sinabihan niya itong mga pulis. Ibig sabihin, he's totally in control no? As president. No? At yun ang ididikit ng prosecution dito Yes. Paano ang, halimbawa, alam naman niya yung history ng mga cases sa ICC na nire-recognize ang public statements. No? Hindi yan kinakailangan ng prima facie no? Evidence. No? Yung statement mo is itself an evidence. It's a proof. Kaya hindi mo pwedeng banatan yan. No? Ikalawa, ay ang kailangan mo sa isang confirmation hearing. Confirmation hearing ito. Yes. Yung hindi ito proof beyond reasonable doubt. Sa trial yun Yes. Trial proper. Ang habol mo lang dito, ipakita mo na merong basihan na pumunta sa trial. No? Yun yung gusto mo ipakita. Okay. So statements at saka yung nangyari batay sa statements. Sabi ng statement, massacre, may nangyari ng massacre. At nung panahon na yon, sino ba ang presidente? Sino ba ang chief of police? Sino ba ang cabinet secretary? So yun ang papakita mo. At panghuli, yun ang ipapakita mo sa trial proper. Sino yung mga testigo? Kaya nga dito wala pa masyadong testigo. Yes. Papakita mo muna na ito ay dapat mag-proceed sa formal trial. Okay. No? Yun yung ito. Pero dahil sa kanilang presentation ng defense, halos sigurado ko na magpo-proceed dito sa trial. Hindi ganun karami kasi ang bumagsak sa confirmation trial, mga 4-5. Tapos isa o dalawa pa dyan ay mismo yung prosecution na nag-atras. No? Kung titignan mo yung history nila. No? So, in all probability, lamang na yung prosecution
pag umabot sa confirmation trial. Lamang na sila. Dahil umabot dyan, meron ka lang compelling evidence para tumuloy dito. Tapos ganyan pa yung defense attorney mo. Eh di lalong siguradong magpo-proceed. Yun na nga. No? Diyan, tingnan ko marami mga abogado. Hindi naman tayo abogado. Oo nga. Dinideconstruct na yan from a legal perspective. Tayo kasi, dinideconstruct natin from different perspective. Yes. Legal, political, media, Yes. ganon-ganon. No? Tinitingnan natin in a holistic way. Pero kung titignan mo, ang suma niyan, no? Halos sigurado ko, pupunta yan sa trial. No, alam mo, pupunta yan. Kasi nga, talagang hindi nakapagbigay ng kahit na anong compelling reason, legal reason, si Kaufman para hindi ituloy eh. Hindi niya binasag yung kahit na anong ebidensya na hinarap ng prosecution. Sabi ko, pambihira talaga. Pero yung sinabi niyang sinabi niyang na sabi doon Duterte, wag daw mag-abuso yung mga pulis. Alam naman na si Duterte mahilig sa ganyan, di ba? Double speak. Di ba? Yung sasabihin niya to, sabihin niya, sige, buksan mo bank account ko. Pag sinabing, bubuksan na, batuhin kita, sampalin kita. O sige, sampalin mo ko. Tarantado. Ay, ganun si Duterte. Pupunta daw siyang magje-jet ski papuntang sa Artificial Islands. Hindi naman niya ginawa. Mahilig siya sa double speak. Sasabihin niya isang bagay, hindi lang yun. Alam tapos naman later, sasabihin niya, ba't naman kayo naniwala sa sinabi ko? Joke lang yun, kampanya lang yun. Ayun na nga. Yun ang mahirap dito eh. Nasasabihin, ginagamit niyang palusot yung mismo mga sinasabi niya. At the same time, yun ang ginagamit ni Kaufman na reason kung bakit daw hindi daw totoo yung EJK. Kasi nga daw, sinabi naman Duterte, wag sila maging abusado. But, interesting, sinasabi din niya, i-discount yung statement si Duterte. Bakit mo ginagamit na ebidensya yun kung sinasabi mo, gamitin? Labo eh. So, ginagamit lang niya yung statement ni Duterte tuwing it favors him and convenient. Pero kung hindi, ay wag na lang. Pero hindi pwedeng ganyan. Hindi naman ganun kabobo katulad natin. Yung mga judges, di ba? No? Kaya nga ilang beses siya napagalitan eh. Ng mga judges eh. Ano ba tong ginagawa mo? Yep. No? Ano ka ba, showman, no? O abogado, no? Napagalitan siya several times eh. Kahapon napagalitan ba siya? Nasabihan siya? Yun sa mga nakaraang mga yung mga nakaraan. Buwan, no? Diba? Yung ganyan, I'm sure mapapagalitan na naman siya. No? Yung act like a lawyer. Yes. No? Not like a propagandist. No? Tayo, propagandist tayo, pero hindi naman tayo abogado. No? Sabihin ko naman, pag kinasuhan ako ng crimes against humanity, guilty as charged. Sa bagay. Hindi, pero alam mo ito pa isa pang nakaka-disappoint sa ginawa ni Kaufman bilang abogado ni Duterte. Nung sinabi pa niya na si Duterte, pinaglalaban niya yung mga tao at he is fighting for law and order daw. Kaya nga daw siya popular eh. Yun na sabi niya. What was interesting para sa akin, sinabi niya na wala naman, pag nagjo-joke daw, pag nagbabanta si Duterte, it's to instill fear and discipline in the hearts of the criminals. Pero wala naman daw lethal intent yun. Ano ang isang pagbabanta na nakakatakot kung walang lethal intent? Para sa akin lang at hindi lang yun. Sinasabi niya na si Duterte daw, ayaw naman daw niyang may namamatay. Sabi niya, ayaw daw niya. Talaga ayaw niya eh. Pakinggan mo yung salita niya araw-araw sa mga media na tuwang-tuwa siya na mga napapatay siya. Inaamin nga niya, pinagmamayabang nga niya yung mga napapatay niya kahit nung kabataan niya, pinagmayabang niya na may binaril siyang law student ba yun? Dahil lang napikon siya, binaril niya. Yung mga ganyan. So talagang lokohan tong sabihin sa atin na wala daw ganung ugali si Duterte na mahilig sa patayan. Pero again, sinasabi nga natin kanina, may mga namatay in their thousands. Di ba? Tapos may mga testigo na ipepresent sa official trial. Di ba? At mismo yung kanyang co-accused, inaamin. Merong bayad eh. Merong dito, merong budget, no? Yes. Merong ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Alam mo, paano mo makukuha yun? Mababawi. Oo nga. At saka alam mo, Ronald, para sa akin, I am excited to actually watch the actual trial. Kasi feeling ko, marami tayong mapakikitang mga ebidensya na hindi pa natin nakikita. Yes. Maraming lalabas dito. Nagulat ako. Nakita mo ba yung CCTV? Yung nanunood sila ng CCTV from the command center na yung mga DDS ni Duterte, pinatay yung isang magnanakaw daw. Binaril in broad daylight. Nagtakbuhan yung mga tao, naglalakad sila. And Duterte, sabi, tingnan mo tong video na to. Wala siyang remorse. Wala man lang siya sinabi na hanapin mo yung mga pumatay na yan. O tingnan mo, tumakbo sila. Sabi, nanonood ka, prosecutor. Ayan, tingnan mo. Parang baliwala lang eh. Parang yung kay Kian de los Santos.
Yung pinatay na kaladkad ng 2 pulis. Tapos sabi niya, pauwiin niyo na po ako. Gagawa pa ako ng homework ko. 'Di ba? In less than 2 minutes, patay. Oo. Dinepensahan niya yung pulis nung simula. Tapos Anong gumuho. depensang, Daw. Legitimate daw yun. Nung gumuho, first time na gumuho yung kanyang approval rating by 11%. Because incident, binawi niya. Binawi niya. Kaya pinapakiramdaman niya eh. Oo. No, yung popular ba ito, aking pagdepensa sa mga mamatay tao? Hindi ba popular? Binawi niya. No? Doon lang siya, one of the few times na nagpakulong ng pulis. At ginawa lang naman yun dahil may ebidensya na hindi niya kayang ilaban. Tsaka gumuho yung kanyang approval by 11%. Oh, yun. First Laki time, nun. Malaki yun. First time, double digit na bumaba siya. Kaya nagtataka ako na may mga Duterte supporters na naniniwala pa sa kanya. Actually, tingin ko talaga, Ronald, nung nangyari tong opening statement ng ICC, tingin ko may mga nanood dyan na mga DDS na nagdadalawang isip ngayon. Isip sa kanila. Alalahanin mo, karamihan ng mga sumusuporta kay Duterte, mababait naman. Mga sinabi nga nung prosecutor, mga Kristiyano, mga peace-loving Filipinos na nadala lang sa rhetoric ni Duterte na biglang naging bloodthirsty daw sila. Dahil parang nagustuhan nila na yung idea na tama, ang solusyon sa krimen at sa mga drug addict ay patayin. Lahat sila. Sabi nga nung prosecution ang daming na-create na mga maliliit na Duterte na merong last na pumatay, di ba? Yep. No, so marami siyang na-infect. Pero so nung sinasabi yun nung lawyer, nung abogado sa prosecution, alam mo, tinitignan ko yung chat sa ICC hearing. Inoobserbahan ko 'to. Nung umpisa, bago nagsalita yung lawyer, yung mga trolls ng DDS talagang bumaba na tuloy-tuloy. Stream of hate, trolling, yung pambabastos, tuloy-tuloy na gago kayo, babalik ang Duterte forever, mga ganyan. Nung nag-umpisa na magsalita, pabawas ng pabawas, hanggang biglang tumahimik. Mismo sila nahirapan. At tingin ko nahirapan at may iba doon na tauhan. Naniniwala ako doon. Kasi again, naniniwala naman ako that we all believe in the same thing. Lahat naman tayo gusto natin ng kapayapaan. Whether you support Duterte or not, alam ko lahat tayo pare-pareho dito. Gusto natin ng kapayapaan. Ang pinagkaiba lang ay nadala kayo dun sa mga gusto ni Duterte gawin na mali naman talaga. Hindi pwedeng pumatay ng tao ng basta-basta ng ganyan. May batas tayo. Unless gusto mo anarchy. Wala nang batas. Basta sino may barel, sinong gago, tingin kong gago, patayin na lang natin. Kung gusto ba ng Pilipinas sa ganon? Ano tayo? Magiging banana republic tayo na to eh. Hindi, pero huwag mo kalimutan na, Chris, may mga tao dyan na mga nasa kampo ng mga Duterte na talagang inaamin na sila ay sociopath at saka psychopath. Alam mo bang kaibahan ng sociopath at saka psychopath? Alam ko, pero nami-mix up ko palagi yung dalawang yung sociopath kasi, alam niya kung anong tama at saka mali, pero gagawin pa rin niya yung mali. Pero alam niya yung distinction. Dahil makikinabang siya Yung psychopath, wala siyang concept of right or wrong. Wow. Maraming mga serial killers, psychopath. Hindi sociopath? Hindi sociopath. Yung sociopath, marami dyan mga politiko Alam nila mali ito, God. pero gagawin ko pa rin. Dahil makikinabang ako. Okay. Yung psychopath, walang ganong concept. Wow. Kaya most, if not all, serial killers are psychopaths. Papatay ng papatayan without remorse, without guilt. Dahil ang tingin nila ay parang normal lang ito, like eating. Like going to the toilet. Yun ang kaibahan ng psychopath at saka sociopath. Asan dyan si Duterte? Ha? Asan dyan si Digong? Baka pareho. Yun na nga Pero naging abogado naman siya. Ibig sabihin, alam naman niya yung concept of right or wrong. Pero pwede kasi na dumausdos siya papunta dun sa pagiging psychopath. Na wala na siya pakialam about right or wrong. Basta gagawin ko ito. Wow. Na naging parang serial killer na siya. Kaya, nandun siya ngayon sa ICC. Ano sabi niya noon? Ang tagal nyo naman. Ang tagal nyo bago ko hulihin, sisipain ko kayo. Tapos, ganon. Eto ngayon, hindi nagsimula na yung trial niya. Pero, sisipain daw niya. Pero yun na nga, natatawa ko kay Kaufman na sabihin ni Kaufman, when Duterte says something, his word is his word.
Oo, word lang talaga kasi walang action. Sabi, sisipain niya, sinipa ba niya? Wala. Wala naman. Sabi niya, he will voluntarily surrender. Hindi. Pero nung sinabi niya, imamassacre ko kayo. Ginawa niya yun. Kaya mahirap to. Ngayon, tanong ko sa'yo, ngayon na nangyari na to lahat, lumabas din ngayon na pati si Pulong Duterte nagsalita na. Sabi nga daw niya na ginagawa lang naman daw to ng para parusahan lang si Duterte ng mga oligarko, ng mga kalaban niya na wala naman daw katotohanan lahat yan. Ito na naman tayo sa mga ganyang salita Pero yan naman talaga yung narrative nung nag-announce si Sara na siya ay tatakbo. Na dahil ako ay tatakbo at dahil mataas ako sa ratings, kaya tinutugis nyo kami, yung tatay ko sa ICC at ako dito sa impeachment. Tinahinan nila sa kanilang narrative lahat ng ito. Harassment, offensive laban sa kanila. Kaya ang kanila, gera na ito. Yung aking pagtakbo is a declaration of war. Kaya pag binonitor mo yung kanilang mga talking heads, mula dun sa kanila Duterte Youth, na disqualify hanggang dun sa direktor na gumawa ng kuno-anong mga fake movies, revising history, hanggang dun sa kanilang mga talking heads na nagtatago sa China ngayon. Lahat yan ang sinasabi, gaganti kami. Ganun ang narrative nila yun, gaganti kami. Yung buong candidacy ni Sara ay gaganti kami. Kaya na ang mensahe yan sa mga politiko, boto kayo sa impeachment ko, yari kayo pagkapanalo ko. Nakakatakot yung gano'n Kaya nga nagulat ako na yung si Jam Magno na dating DDS, na DDS pa rin naman daw siya, sabi niya. Na sabi nga niya na kung ikaw boboto mo si Sara dahil gusto mong revenge, hindi presidente yung gusto mong iboto. Vigilante. At para sa akin, totoo yung sinasabi niyang yun. At sana naman maisip nga na itong, hindi ko alam kung nag-iisip pa kasi itong mga ibang DDS Kung talagang naniniwala sila, kasi pinupost sila sa social media, gaganti kami, gaganti sa lahat ng mga kalaban doon. Pambihira talaga. Ano ba hinahanap mo? Hindi nga talaga presidente kasi ang presidente hindi about paggaganti. Ang presidente para sa lahat, para sa kabutihan ng ating bansa. Hindi para gumante. Anong klase pag-iisip? Paano ba tayo umabot sa ganito? Tsaka dati kasi ang concept ng vigilante ay parang Robin Hood. O Batman. Nanakaw sa mayayaman, bibigay sa mahihirap. Yung walang hustisya, bibigyan ng hustisya. Diba ganun yung mensahe? Hindi siya about ganti. Tungkol siya sa hustisya. Ang ibig sabihin ng vigilante, yung ginagawa nyo ngayon ay psychopathic revenge. Walang concept ng tama o mali. Basta nasaktan nyo kami. Hindi yung bansa. Hindi yung mamamayan. Ang nasaktan nyo ay kami. Kaya kami ay gaganti. Whether yung pananakit nyo sa amin ay just o hindi, ibang usapin. Basta a sense of entitlement. Hindi nyo pwedeng kami sa amin yan. Duterte kami. Hindi nyo pwedeng kami sa amin yan. We are God's gift to the Filipino people. At kung gagawin nyo sa amin yan, maghihiganti kami. At lahat kayo ay masama. Pero yun na nga yun ang pinapalabas nga nila. Lahat daw masama. I mean, narinig mo na nga ito kay Kaufman, di ba? Yung lahat masama. Media, civil society, lahat ng mga iba't ibang mga NGOs at mga Human Rights Watch, lahat kayo masasama. Lahat kayo ginagawa lang nyo to dahil ayaw lang nyo yung pananalita ni Duterte, kaya daw nyo to ginagawa. Hinuhukay lang daw to, hindi naman daw totoo yung mga sinasabi na yan. Kaya ngayon, na 40th anniversary ng EDSA, na mahalaga yung memory ng uprising na yan. Dahil yung memory na yan ay tungkol sa paglaban sa impunity. At kasama sa paglaban sa impunity ay paglaban dito sa mga kasinungalingan na pinaniniwalaan ng marami sa atin. Diba? Ang impunity ay hindi lamang yung gumagawa ng impunity. Ito yung mga tumatanggap dun sa kanilang pambubudol, dun sa kanilang kwento. Kaya mahalaga yung dahil matagal na panahon, bago nangyari yung EDSA, ay maraming mga Pilipino tinatanggap na karapat-dapat nga sila na apihin. Karapat-dapat nga sila na maglingkod sa isang diktador. Karapat-dapat nga sila na lahat ng mga lumalaban sa diktadura ay masama. Pero bahagi ng paglaya sa impunity ay yung paglaban sa ganyang klaseng kasinungalingan. Kaya maganda na ngayong 40th anniversary ng EDSA, ay kaya nga sinabi ko kanina, poetic,
ay itong dalawa na akala nila sila ay untouchable. Above the law. Itong dalawa Oo nga. na ang tingin nila ay sila ang pinakamagandang regalo sa Filipino people, sa ating bansa. Ito, nandito ngayon. Yung isa ay may kasong impeachment. Yung isa ay may kasong crimes against humanity. At kung yan ay hindi magtatagumpay, anong itsura natin? Wala na. Anong itsura natin sa mundo? Good luck. Diba? At actually, ang nakataya rin dito, yung ICC. Kung wala silang gagawin dito, the first Asian para kasuhan ng crimes against humanity with all the compelling evidence, no? Pati sila masisira. Oo. Diba? Masisira ang ating bansa, masisira sila, masisira lahat. Okay. So, sige, sabihin natin kasi para sa akin, the evidence is too strong. Ang dami naman tayo nakita sobrang daming insidente na ginawang krimen ng pagpatay sa ating mga kababayan ni Duterte. Given. Okay, meron na yan. Factual. Okay. Sunod, yung impeachment ni Sara Duterte. Bakit parang pinapalabas ng mga ilang kakampi ni Sara na ginagawa lang daw to na bilang pamumulitika, na wala naman daw, hindi ko alam kung wala bang katotohanan itong impeachment at ginagawa lang dahil ngayon dahil tatakbo nga daw siyang bilang presidente. So yun ang ginagawa nilang narrative. Ronald, paano naniniwala? Naniniwala ba mga tao? May mga naniniwala ba dito sa ganitong salita? Meron pa rin. Paano? Pero malaki na yung nababawas. Halimbawa, ano ba yung approval rating ng mga Duterte before? 93%. Parang ganun Ano na ngayon ang approval rating ni Sara? 36, 37%. mga ganun, Ibig sabihin, malaki na rin yung ibinaba. Pero meron pa rin, katulad nung nakita natin dun sa The Hague, na pinipray over si yung karton ni Digong. Ay, oo. May mga ganun pa rin, di ba? Pero anong itsura nila? Di ba? Buti nga at lumalabas yung ganun eh. Parang, ikaw ba? Magpapa-identify ka sa mga ganun. Kung ikaw ba ay matino? Di ba? Yung ba yung gusto mo mga kasama? Di ba? Mas mabuti nga na lumabas pa yung mga ganyan eh. Sana nga, nandiyan pa uli si Humba King eh. Si Harry Roque, di ba? Ikaw ba magpapa-identify ka dyan kay Harry Roque? Hindi. Di ba? Magpapa-represent di ba? dyan. So maganda nga lumabas yan dahil makakabawas yan. Pero Pero kailangan din, may gawin ding maayos yung gobyerno. yes. Di ba? Hindi pwedeng mangyari yan in a vacuum. Diba? Kailangan, yung mga banat sa kanila, kailangan patunayan din nila na hindi totoo. Hanggang ngayon, ang napapakulong pa rin mga dilis. Nasaan yung big fish? Wala pa. Diba? Hanggang ngayon, wala pa rin yung mga priority bills mismo nila. Yung anti-dynasty bill, buti na lang, maganda yung compromise version ng Senado. Diba? So, papasok yan ngayon sa BICAM. No? Hanggang ngayon, nasaan yung mga benepisyo ng mamamayan, no? Yung presyo ng kuryente ay lumiit ba dahil sa pag-suspend ng excise tax? Yung 100 peso ba na napakaliit na hinihingi ng manggagawa, maibibigay ba? Diba? So, kailangan may gawin din yung gobyerno. The burden is also on this government. Diba? Habang binabanata natin, itong mga walang hiyang ito, itong mga psychopath na ito, itong mga serial killer na ito, at yung mga naniniwala sa kanila at nagdedepensa sa kanila, kailangan banatan din natin yung other side. Yun. Diba? Nagawin nila yung trabaho nila. Yes. At umayos sila. Yes. Oo, tulad diba? nga nung nakita kong isang headline na lumabas sa isang news media ngayon na parang, nakikiusap daw yung mga Pilipino na itigil na daw yung korupsyon, yung pagnanakaw. Nakakatawa, nakikiusap pa tayo kung pwede lang. Pwede lang. Please. Oo, diba? please. Please lang. Diba? Huwag na kayo magnakaw. Yun yung ibig sabihin ng 40th anniversary ng EDSA. Ang binabanatan nito, hindi lang mga Duterte. Kahit sino na ginagamit ang impunity, ginagamit ang violation ng human rights, ginagamit itong corruption, no, para sa kanilang sariling dynastic interest. Yun ang binabanatan natin. At kung, sabihin na natin manalo ang taong bayan sa ICC at manalo ang taong bayan at ma-impeach si Sara Duterte, it sends a very strong signal na tama na, itigil na itong pag-aabuso. At kailangan tayo mag-ayos. Umayos tayo. Hindi lang yung mga government officials, tayong lahat na umayos tayo sa ating pananaw, sa ating kilo, sa ating gawa. At I think kung mangyari yun, I think there will be this seismic shift sa Pilipinas at sa Pilipino at mali mo, magkaroon tayo ng tunay na pagbabago talaga. Yes. At maganda itong nangyayari dahil lahat yan lumalabas sa media eh. Itong ICC, pinagtsagaan ko pa rin eh. Itong magiging impeachment trial, lalabas yan. So, nakikita mo siya as it happens. Do we deserve these scoundrels?
Do we deserve these psychopaths and sociopaths? Diba? Do we deserve these serial killers? No? Yeah. Yun yung makikita natin. At dapat, ang magbandera niyan, yung mga alternatibo. Yun. Diba? Hindi lang para manalo, kung hindi para ayusin yung ating sistema. Yun. Dahil wala na tayong panahon. Wala na tayong second chances. Yeah, ito na. Marami na tayong sinayang. Ito na. At saka Ronald, ito na yung turning point. Turning point talaga to. Yes. Kung ano mangyari sa 2028 will determine kung lulubog tayo, kung lalo pa tayong aabot sa punto ng todo kadiliman at kasamaan, o kaya makikita natin ulit yung yung liwanag sa dilim na to. Yes. Diba? Saan kaya tayo makikita yung 2028? Mali mo. Hindi, depende na. Diba? Tingnan natin. Mali mo, biglang magkita tayo sa ibang bansa. Dapat hindi ito yung sinabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque na mamimili tayo sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. No? Okay, with that, mga viewers, salamat sa inyo lahat sa pagpapanood ng aming programa. Sulat yung mga comments nyo sa comment section sa ibaba. At kung may mga tanong kayo, kung nag-agree kayo, disagree, lahat yan babasahin namin. At don't forget to always watch our weekly episode 2 na to ng Heckle and Jive. Ako si Kristan, Ronald, salamat ulit. At anytime. Salamat din. Okay, magkita tayo sa susunod na episode. At bukas, magkita tayo sa People Power Monument sa EDSA. Okay.